Ito yung ating mga kababayan, galing pang Malacanang, ipalas ito, grabe. Nakakatakot to. Masayang masaya ako na nakita ko ang aking idol, PL, Pambansang Loyal, born in Davao del Buhay pa, Sur. buhay pa. Sabi kasi patay na eh. Born in Davao del Sur but serve our nation for betterness. Ayan. So, actually, Pambansang PL. Sir, napanood mo ba yung kanina, pre-trial kanina ng ICC? Yes, nakita ko. Ano masasabi mo doon? So far, sa naintindihan ko ay hindi pa naman talaga yung trial. Oh. Present lang sa both side kung ano yung mga rules, ano yung mga rights. So far, wala pa tayo talagang masabi kasi gusto man natin ibuhos lahat, di ba? Pero hindi pa yon ang tamang oras at panahon. So, yun lang, no? Ang prayer lang talaga ng bansang Pilipinas, ng mga ordinaryong mamamayan nagmamahal sa ating Tatay Digong, na sana magkaroon siya ng yung sinasabi na right niya na interim release. Yun. Kasi naniniwala tayo na meron talaga siyang right na ma-release because of sa kanyang condition and syempre yung klima doon, 'di ba? So nakakaawa naman talaga si tatay. Okay lang sana kung ang edad niya sa 60 pero ngayon mag-80 na siya. So humanitarian consideration sana ay mag-grant agad kasi ibigay oh. na-miss natin ang ating tatay at saka sobrang nasasaktan ang Pilipinas. Talagang nagdurugo yung puso ng mga tunay na Pilipinong nagmamahal at nakakakita sa ginawa niya dito sa ating bansa. Kaya masaya kami sa iyo, Pambansang PL, sa mga vloggers na tunay na nagsiservisyo, nagbibigay ng impormasyon sa ating mga mamamayang Pilipino dahil nasaktan talaga tayo yung dapat asahan natin ng mga mainstream media na siyang magbibigay sana ng tamang direksyon sa ating mga listeners, audience, no? Naghahanap tayo ng tamang news. Mahirap asahan. Pero sila pa ang nagiging nagamit. Nagbibigay kalituhan. Nagbibigay kalituhan. Yan. Nagamit ng administrasyon, no? Budol talaga yung nangyari sa atin at talagang masakit yung nangyari. Actually, kung ako, okay lang sana yung politika, di ba? Okay lang naman ako, ito as a mamamayang Pilipino, okay lang yung politika. Magbakbakan kayo, magsiraan kayo. Personalan kayo dito lang sa loob. Pero kung talunan ka, tapos hindi mo na kaya, ginamit mo na talaga yung nasa labas, parang yun na, ito na yung huling resulta. bala. Ito yung resulta. Kasi okay lang sa amin, magbangayan kayo dyan, di ba? Oo, basta, bibig lang, wala problema yan. Pero ngayon, dahil you take it very personal na dakpin siya, tapon siya sa labas, alam nyo, nahihiya ako bilang isang Pilipino sa time ni Bangag. Di ba? Kasi mayroon tayong Supreme Court, mayroon tayong judiciary, tapos, di ba, sinurrender mo doon sa mga banyaga. Ano bang pakialam nila dito? Hindi naman nila alam talaga ano yung nangyayari noon, nung nagsimula si tatay dito. Ikaw sir, naniniwala ka ba na ang administrasyon ni Marcos, kahit na mali, ginagawa nilang tama? Ay, halatang halata naman yan. Di ba? Hindi mo kami pwedeng lukuhin or bubuhin. Diba? Matatalino ang mga tao ngayon. Wala lang kaming boses, no? Nag-o-observe lang yung mga ordinaryong tao, 'di ba? Ito bilang isang mamamayang Pilipino, hindi naman personal ito, na-o-observe namin. Talagang tunay naman talagang sila ang nagpapakalat ng mga fake news, 'di ba? Kasi sabihan nila walang warrant, simulation exercise. O niloko nyo na kami how many times, di ba? Niloko nyo pa kami nung time na sabi walang warrant, hindi, di ba? And now, tingnan nyo. Hindi po magiging tawag nito kasalanan ng ating mga ordinaryong mamayang Pilipino na mawalan ng
tiwala. Halimbawa sir, kung pumasok o dadating dito ang grupo ni General Torre, ano kaya ang magiging resulta? Ano kaya ang magagawa ng mga taga Davao? Gaya ng narinig natin na advice ng ating butihing Mayor Baste Duterte, we will abide sa rule na karapatan nila as mag-present. Pero talagang masakit tingnan na halatang-halata na talaga yung political force nila na siraan talaga ang ating mahal na Presidente Duterte. Pero yun pa rin, Dabawenyo ay mga disiplinado, Dabawenyo ay sumusunod po sa batas, at lalo-lalo na sumusunod kami sa aming father ng aming syudad. Pero may nakalimutan ka sir, ang Dabawenyo ay mudumog hapog trapo. Mudumog og Di gid sila magpasaya-saya nato sir kay. Correct. Sana wala silang maling gagawin. Ayun na nga. Kasi pag 1, 2, 3, 4, 5, how many times na nilang ginawa ito na personal, at nakikita natin na talagang mali yung ginagawa nila, yung pag-enforce nila ng kanilang batas. Iwan ko kung saang batas yan galing KPL. Dapat ayusin talaga nila kasi yan yung sinasabi ng na magkaka-divide talaga. Gulo talaga. Pag ang isang nation nagkaka-divide na, and then pinasukan pa ng grabing politika at very personal na, talagang gusto na nilang walain sa mapa yung isang tao, talagang may mga parties yan KPL kaya normal magkakagulo. At yun nga, ang challenge nila yung mamamayang Pilipino. So that's why ito yung nangyari, lumabas na sa kalye. Kasi nga sabi ko, ulitin ko yung politika sa nasod nato sa bansa natin, okay lang yan, magbangayan sila dyan. Basta dito lang, di ba? Ang nangyari, parang bang may talunan o hindi kaya yung pwersa ng kabila, sa sobrang hindi kaya dahil nahalata na sila, ginamit na yung ICC as their ace, alas nila, parang ganun. So, nasaktan ang tao, di ba? Kasi, matanda na si tatay, ito pa ang ginawa, nagmahal naman yan sa bayan natin. Talagang na-feel natin nung 2000, napakaganda naman talaga ng performance ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Pero, sir, hanggang unang gabi nyo ba dito? Yes, oo, kasi galing pa po kami ng Cotabato, North Cotabato, dahil meron tayong ginagawa ring trabaho, negosyo. Pero sa mga unang gabi pa lang niyo dito, gusto na talaga naming umuwi. Pero dahil sa dala ng may trabaho tayo, KPL, so pinilit namin kahit pagod na makabisit dito to show full support sa atin pong Tatay Digong, So yun KPL, salamat sa time na maka-share ako sa inyo. Iyan po ay may personal lang po, na damdamin, bilang mamamayan at nagmamahal sa Pilipinas at nagmamahal sa ating former President Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay private citizen na. Ayan. 'Di ba? So sana po ay ipanalangin natin na magkaroon po ng unity, magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas, at sana maayos na po yung linya ng politika ng ating mga leaders diyan sa taas dahil nagagamit talaga sa evilness, So yun lang siguro, KPL. Salamat. Maraming salamat sir. Okay,